Muli ay maligayang araw ng Panginoon sa bawat isa at alam ko po na mayroong paghihirap sa panahon ngayon dahil sa sakit, no? Doon kahit sa office, iba't ibang mga nakakasama ko may mga sakit din. Ngayon pa man, papuri pa rin sa Panginoon dahil nakapagtipon-tipon tayo sa kabila ng mga panghihina ng ating mga pangangatawan. Ngayon po ay again, nakabase po tayo sa Heidelberg Catechism and today is Lord's Day 41 at yun po yung titignan po natin mamaya. Binigyan ko po ng title ng atin pong sermon ngayon na Guard the Heart from Faithlessness. At nakabase po tayo sa Exodus chapter 20. Makibukas po kayo sa akin. Verse 14. Exodus 20:14. Ito po ang sinasabi, huwag kang mangangalunya. At atin pong babasahin ang dalawang tanong mula po sa Lord's Day 41. And diyan po sa mga bulletin po ninyo, meron po tayong kopya. Babasahin ko po yung tanong, tapos basahin niyo po yung sagot. Okay po? Sige po, ito po ang tanong 108. Ano ang kalooban ng Diyos sa ikapitong kautusan? Sagot ng lahat, karumihan ay sinumpa ng Diyos. Kailangan natin kasuklaman din ito at mamuhay ng malinis at mapagpigil maging sa buhay na may asawa, sa buhay na walang asawa. Tanong 109, ang ipinagbabawal ba sa kautusang ito ay ang pangangalunya lamang at kahalintulad na napakasamang mga kasalanan? Sagot? Malinis at banal ito, kaya nga ipinagbabawal ang lahat maruruming mga gawa at sa kilos, sa mga pananalita, sa mga kaisipan, sa mga maaaring makahangyo. Tayo po ay manalangin po muli. Aming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng inyong pong karunungan, ng inyong pong paggabay, upang sa pag-aaral po ng inyong salita ay tunay na maunawaan namin ang bigat po nito at kailangan po namin ingatan ang aming sarili mula po sa kautusang ito na baka mailabag po namin. Ang dalangin namin, makita namin yung kahalagahan ng pagsunod po nito at sa pang-araw-araw ay talagang maging parte na po ito ng aming pong mga sarili bilang inyong pong mga anak. Salamat Panginoon, ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ikapitong commandment, huwag kang mangangalunya, ang ating pong tinitingnan talaga dito, yung pinaka-intimate na bahagi ng ating buhay dito sa mundo. Ito na yung pinaka-madikit, pinaka-malapit sa bawat isa po sa atin. Ito yung isang bagay na dapat din natin mapag-usapan at or else ay abusuhin talaga to ng maraming mga tao. Ang Diyos ay hindi against sa sex mismo. Okay? Kasi ang iba, ang sinasabi, ang sex ay madumi at ito ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Ito ay magdadala sa iyo sa madami pang kasalanan. Pero ang Diyos ay hindi po taliwas, hindi po siya against dito sa sex po mismo. Siya po mismo ang naglikha ng pakikipag-sex. Ngunit yung disenyo po ng sex na ating pong nalalaman, hindi po to isang bagay na para bang pansarili mo lamang na pleasure. Of course, obviously, ang sex, it is to be enjoyed, pero nakikita naman natin mula pa sa Genesis, ginagawa lamang to within the boundaries of marriage. Doon lamang sa asawang lalaki at asawang babae. Hindi pwede sa labas ng kasal. Ngayon, mahalaga po ito para maunawaan natin at para naman mapaalala sa atin na ang Diyos ang nagdisenyo ng kasal
at mahalaga sa Kanya yung pagtingin natin sa mga sexual relationships. Hindi pwedeng sabihin natin na hands off yung Panginoon sa ganyan dahil kasalanan ng tao. Again, ang Diyos ang lumikha ng sex at siya yung merong disenyo sa kung para saan yun. Ang problema sa maraming mga tao, sila yung gumagawa ng sariling dahilan kung bakit merong pakikipagtalik. Again, ang sex is between a man and a woman. Doon pa lamang marami ka nang makukuha ng turo. Ibig sabihin, ang pakipagrelasyon ay between man and woman, hindi man and man, women and women, hindi. Doon pa lamang makita natin kung ano yung disenyo ng Panginoon. At yung proper use ng sex, obviously, sa Genesis account, nakikita natin, it is for you to multiply or to create a new life. Yun yung purpose ng sex. Yung disenyo ng Diyos, hindi for personal pleasure yung sex. Hindi yan binigay ng Panginoon na parang sinasabi niya, malungkot kaya sa garden. Hindi ganon. Hindi ito for personal pleasure, pero para ipakita kung gaano kahalaga yung buhay na binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos para mag-create din ng buhay. Of course, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Pero gumagamit siya ng mga katulad nitong ordinary means na katulad natin para mag-produce ng panibagong buhay. Again, ang problema sa mga tao, ang tingin sa sex ay for personal pleasure. Kaya naman kung ano-anong mga ginagawa, kung ano-anong pang-aabuso yung ginagawa regarding sa sex. Yung iba pa nga, tinuturing pa nga itong professional work. Diba? Alam natin mayroong prostitution, pero ngayon mayroong mga naglalaban na sex work is also work. Hindi. Kapag ganito yung pagtingin natin sa sex, para ba siyang professional work, hindi ibig sabihin nito, dinidismiss na natin na yung purpose ng sex is for us to create a new life. Kasi ang gagawin mo na lamang sa makinarya na meron ka ay para lang magkaroon ka ng pera, hindi yun yung design ng sex. Hindi for personal pleasure, hindi para mag-gain ng money, but it is for you to create a new life. A family, a unit na para sa Panginoong Diyos. At ito po yung dapat nating tandaan. Since ang ating Diyos ay isang banal na Diyos, let us guard ourselves from physical and spiritual temptations that seeks to draw us into unholy relationships. Reading ko po, since ang ating Diyos ay isang banal na Diyos, ingatan natin ang ating mga sarili mula sa mga pisikal at spiritual na mga natukso na ang layunin ay dalhin tayo sa isang hindi kabanal-banalang pakikipagrelasyon. Yun yung dapat nating tandaan, at least dito sa ating pag-uusap. Na ang Diyos natin ay banal, at dapat piliin natin ang isang banal na relasyon din sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayo magpadala doon sa mga tukso, physically, spiritually, para lamang mag-indulge doon sa mga unholy relationships. Yung unang bagay na dapat nating tignan, yung serious crime of adultery. Babasahin ko po ulit yung tanong 108. Ano ang kalooban ng Diyos sa ikapitong kautusan? Na ang lahat karumihan ay sinumpa ng Diyos. Sinumpa ng Diyos. Kailangan natin kasuklaman din ito at mamuhay ng malinis at mapagpigil maging sa buhay na may asawa o sa buhay na walang asawa. Alam niyo po, merong lumang kawikaan na ang sinasabi, let the punishment fit the crime. Lumang kawikaan na siya, pero applicable pa rin sa panahon natin ngayon. Let the punishment fit the crime. Ang ibig sabihin po nito, kung yung crime na ginawa o yung kaso na ginawa, yung krimen na ginawa ay sobrang severe, then tama lamang na yung punishment na ibigay ay severe din. For example, kung meron kang pinatay, ang punishment na karapat-dapat sa'yo, originally, capital punishment or death penalty.
Pero of course, sa bansa natin, life imprisonment o kaya sa ibang bansa din, life imprisonment. So, ibig sabihin nito, kung matindi yung ginawang krimen, dapat yung parusa ay matindi rin. Kung yung krimen na ginawa ay pagnanakaw lamang, hindi pwedeng life imprisonment din yung ibigay natin doon sa klase ng krimen na yun. Let the punishment fit the crime. And kahit babasahin natin yung Leviticus 16 or yung sa Exodus, na yung crime ng pagnanakaw, ang punishment niya ay hindi buhay, kundi kailangan ibalik ng 5 times kung ano yung ninakaw. Ngayon, sa kaso ng adultery na ating pinag-uusapan ngayon dahil sa 7th commandment, ang sinasabi sa atin ng scripture, hindi natin to dapat i-take lightly. Dapat i-count natin to severely. Bakit? Sa Leviticus 20 verse 10, ang sabi po doon, Leviticus 20 verse 10, kapag ang isang lalaki ay mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nangalunya at ang babaeng nangangalunya ay parehong papatayin. Ganon katindi yung adultery o yung pangangalunya sa harapan ng Panginoon. Kailangan silang parehong patayin. Hindi lamang yung lalaki ng alunya o kaya yung babae ng angit o vice versa, kundi pareho silang papatayin. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit naman ganun ka-severe? Bakit ganun katindi yung pagtingin doon sa adultery na kailangan patayin mo yung nangalunya at saka yung isang kapartner doon sa pangangalunya? Ang paalala sa atin ng ating Panginoong Jesus, it's more than legal documents. Yung iba kasi ang iniisip, papel lang naman yan. O kaya ang iba ang iniisip, relationship lang din naman yan between sa atin. O kaya meron akong asawa, nagkaroon ng illegalities, ganun. Kaya, ayun lang kababaw yung pagtingin nila sa marriage. However, ang pinapaalala ng ating Panginoong Jesus, yung adultery, yung very act nun is defiance against God. Sa Diyos mismo. Sa Matthew 19, verses 3 to 6. Ako ang sinasabi, bubuksan ko po Matthew chapter 19. Verses 3 to 6. Pakinggan niyo po. Lumapit sa kanya ang mga Pariseyo at upang siya'y masubok sa kanila ay kanilang tinanong kung sang-ayon ba sa batas na hiwalay ng isang tao ng kanyang asawa sa anumang kadahilanan. Ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba niyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay niligtas silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya to severe, kaya to matindi, is because it is the very act of defying God. It is rebelling against God mismo. So, kung sisirain natin yung bond ng marriage or yung mga kung magko-commit tayo ng very act of sexual immorality, it is to defy God Himself. Ang Diyos ang nagdikta kung para saan ang sex, it is between man and woman within the bounds of marriage. Kaya kung gagawin natin yung sex sa ibang pagparaan, you are defying God Himself. At kapag nakipaglaban ka sa Diyos mismo, then that means ang para sa iyo ay yung pinakamatinding punishment available, and which is death itself. Tandaan natin na yung 10 Commandments, nagsimula siya na sinasabi na ako ang Diyos. Ako si Yahweh ang Diyos na naglabas sa inyo mula sa Ehipto, mula sa bayan ng pagkaalipin. At kung babasahin din natin ang Leviticus, laging paulit-ulit sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang kautusan.
Ako ang Panginoon niyong Diyos. Hindi pinapalagpas ng Panginoong Diyos ang pagkakataon para ipaalala sa mga tao na siya yung Panginoon. Yung Panginoon, pag sinabi natin Panginoon, siya yung namumuno, siya yung naghahari, siya yung may karapatan. At lalo na, kung babalikan natin yung teksto, ang Panginoon na tinutukoy dito sa original text ay Yahweh, yung pangalan ng Diyos, yung covenantal God na ating pinaglilingkuran. Ang pinapaalala ng Diyos, we are in a covenantal relationship with Him. At kung tayo ay merong tipan sa ating Panginoong Diyos, then yung demand niya sa obedience ay para sa kanyang mga bayan. So, nandoon yung pagpapala ng Panginoong Diyos at ang gusto niya ay sumunod tayo sa Kanya. Huwag natin kalimutan na ang adultery is to defy the faithful God Himself. At ito ang at ito yung dapat na maging pagsubok din sa bawat isa po sa atin, na dapat mamuhay tayo ng may katapatan sa ating Diyos. Yung adultery, pwedeng siguro maliitin ng marami na parang sinasabi na maliit na bagay lamang yan. Pero tandaan natin, kung tayo ay mga Kristiyano, kung tayo ay tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, and then dapat ingatan din natin yung mga sexual relationships natin. Lalo na kung within the bounds of marriage. And to be faithful sa ganong bagay is to be faithful to our God. Nire-reflect nito yung desire natin to honor purity. Kung sinasabi natin na ang Diyos ay banal, then all the more ang sabihin natin sa ating mga sarili, dapat ino-honor ko yung pagiging pure. Bakit? Kasi yung satisfaction ko ay hindi doon sa sexual pleasure, hindi doon sa pag-commit ng kasalanan, ang satisfaction ko ay nasa Panginoong Diyos mismo. At lahat ng gagawin ko ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ay mabuti sa pagbibigay pa nga sa atin ng ganitong klaseng regalo at nararapat na gamitin natin ito sa tama. Pangalawang bagay po, yung spiritual act of adultery. Itong mga bagay na ito, ito yung mga kaparaanan para protektahan natin ang ating mga sarili. Yung spiritual act of adultery, dapat mas maunawaan natin. Marami nag-iisip, save sila sa ganitong kautusan ng Panginoong Diyos. Kasi yung adultery, binibigay mo lang yon or kinakasuhan mo lang yon sa batas ng tao doon sa mga mag-asawa, tapos yung isa ay gumawa ng pangangalunya. So ako, kung di ako kasal, tapos meron akong girlfriend, tapos meron akong nangalunya ako, hindi ako makakasuhan. Kasi hindi naman kami kasal, wala kaming legal document or paper para sabing united talaga kami. Ang iniisip nga, again, madami sila na ligtas dito sa commandment na to. At lalo na ang iniisip, kahit mag-asawa kami, hindi ko naman kinocommit yung very act of adultery. Wala naman akong kabit eh. Hindi mo na ako nangangalunya. So, okay lang. Ligtas ako dito sa commandment na to. However, mga kapatid, kagaya ng murder o yung pagpatay unlawfully, posible pa rin na ma-violate natin yung commandment na to without literally acting on it. Ang iniisip, yung murder, wala man akong pinatay, so hindi ko nalabag yung murder. However, mababasa natin sa salita ng ating Panginoon na hindi mo kailangan gawin yung very act of killing someone para sabihin na nag-violate ka ng commandment na yon. Ganun din po sa pangangalunya. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verses 27 to 28, narinig nyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Pinapaalala ni Kristo na ito yung kautusan. Sabi ni Kristo, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Ang sinasabi ni Kristo, kagaya ng murder, hindi mo kailangan gawin yung isang bagay na yon para masabi na nag-violate ka ng commandment. Ang pangangalunya, tumingin ka lang
ng may kalaswaan o kabastusan sa babae, even sa lalaki, ay nagkakasala ka na ng pangangalunya sa kanyang puso. Pwede mong i-violate o labagin yung commandment na to sa iyong puso pa lamang. Tinatawag nating adultery of the heart. You do not need to act on it, pero yung puso mo ay nangangalunya na. Tandaan po natin mga kapatid, ang kasamaan ay nanggagaling po mismo sa ating mga puso, sa atin po mismo. Pag sinabi natin puso, hindi yung physical heart na tinutukoy natin. Pero yung sinasabi natin, galing yan sa kaloob-looban mo, sa iyong sarili mismo, at mula doon sa kaloob-looban mo, ay nagagawa mo yun i-act out physically. Kung alagaan mo yan sa iyong puso, then lalabas talaga yan sa iyong pagkilos. Kaya nga, hindi ibig sabihin, ginawa mo lang, ay doon ka na nagkasala. Nagbe-breed yan sa puso natin. At ibig sabihin na nagkakasala na rin tayo agad. Doon pa lamang sa puso natin. Yung pag-act out ay act out lang yun. Nung kung ano yung nasa loob natin. Kaya naman maaga pa lang, maganda na putulin natin kaagad ang kahit na pamang bagay ng kalaswaan. At malinaw, kung ganito yung katotohanan na galing po sa puso, hindi mo kailangan na ikasal para sabihin na mababiolate mo yung commandment na to. Even before marriage, it could happen. Sa scripture, makikita natin yung pagtingin ng ating Panginoong Diyos sa sexual immorality. Ang adultery at saka yung harlotry o yung prostitution, pangangalunya at saka yung pagbibenta ng laman para sa Panginoong Diyos ay pareho lamang. Sabi niya sa Jeremiah chapter 3 verse 8, Jeremias 3 verse 8, nakita niya na dahil sa lahat ng pangangalunya ng taksil na Israel, pinalayas ko siya na may kasulatan ng paghiwalay. Gayunmay, hindi natatakot ang taksil niyang kapatid na Juda, salip siya man ay humayo at naging paupahang babae. Yung pangangalunya at yung pagbibenta ng laman, yung pagiging paupahan ng iyong katawan para sa Panginoong Diyos ay pareho lamang na pagtataksil sa Kanya. So yung 7th commandment, hindi lang siya within the bounds of marriage, pero yung 7th commandment, nagpapakita to, anyone na nagko-commit ng any acts of sexual immorality ay lumalabag na dito sa ikapitong commandment. At nakakatakot kong iisipin. Kasi ibig sabihin nito, lahat tayo mga ngalunya. Kasi minsan sa buhay natin, nag-isip na tayo ng kabastusan at minsan nga pag meron tayong nakikita mga tao, lalaki man o babae, kung ano yung pumapasok sa isip natin. Alam niyo, nakakalungkot yun. Kasi gusto nating mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero hindi natin magawa ito perfectly. At yun yung pag-iyak natin ni Pablo, di ba? Sino magliligtas sa kanya dito sa katawang ito na punong-puno ng pagkakasala? Alam niyo, ang tanging solusyon lang talaga dito sa atin ay iligtas tayo ng ating Panginoong Yesus. Siya lang talaga yung kasagutan sa mga pagsubok, sa mga paghihirap na nararanasan natin sa katawang ito. Kung di natin bibigyan ng halaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang utos mismo ng ating Panginoong Diyos, kung lalabagin at lalabagin lamang natin to, then, mga kapatid, sabi ko po sa inyo, wala tayong titignang mahalaga na kahit na ano sa buhay na to. Kung yung kautusan pa lang ng Diyos, yung salita niya, binabaliwala na natin, paano pa yung ibang bagay? Babaliwalain na lang din natin. At kasama doon, yung pagtingin natin sa mga sexual relationships. So, mga kapatid, ang pagsisira sa ating katawan dahil dun sa sexual immorality ay pagsisira at pagbabastos, pagkawalan ng respeto sa Diyos din mismo. Tinawag natin sa Biblia na bride of Christ. Asawa tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang design ng Panginoong Diyos sa mag-asawa ay pinagkakaisa. Pinag-unite.
Tayo ay kaisa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang paggawa ng sexual immorality ay pagtatraidor din mismo sa ating Panginoon. Pansinin niyo po nung kayo po ay ikakasal, or kung sino man yung ikakasal, yung sexual immorality ay hindi lamang during marriage, di ba? Kundi yung sexual immorality ay ini-expect na iwasan mo kahit bago ka pa ikasal. So malinaw dito, yung immorality sexually ay hindi lang once na united na talaga kayo physically o kaya kapag nandyan na. Alam niyo po, sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo, yes, we are His bride. At paparating yung bridegroom natin balang araw. Hindi siya umaasang magiging tapat tayo kapag dumating lang siya. Kundi mismo habang nandito tayo sa mundong ito, hinihintay ang kanyang muling pagbabalik, inaasahan niya na magiging tapat rin tayo habang naghihintay. Huwag natin isipin, wala pa naman yung Panginoon eh. Okay lang, gumawa pa ako ng kasalanan. Kapag dumating na siya, doon na ako magiging tapat. Hindi po. Dapat ngayon pa lamang, pinapakita na natin ang katapatan natin sa ating Panginoon. Ang challenge po sa bawat isa po sa atin, let's keep ourselves free from any impurities. Sana magawa natin yon. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa, kundi maski sa ating mga pag-iisip at ang ating mga ninanais. Yun yung sinasabi dun sa tanong 109 ng ating katikisim. Ang pinagbabawal ba sa katusang ito ay ang pangangalunya lamang at kalintulad na napakasamang mga kasalanan? Ang sagot po, tayo na binubuo ng katawan at kaluluwa, ang templo, ang banal na spirito na pinag-uutos ng Diyos na ingatan nating malinis at banal ito. Kaya nga, ipinagbabawal ang lahat ng maruruming mga gawa at sa kilos, sa pananalita, sa mga kaisipan, at sa mga maaaring makarahuyo. Mga kapatid, nawa maging paalala po sa atin, yung 7th commandment, ang panawagan po sa atin ay maging tapat tayo sa ating Panginoon. Iwasan natin ang mga sexual immoralities, kundi magkaroon lamang tayo ng satisfaction sa ating Panginoong Diyos mismo. Ang kailangan natin isipin natin lagi kung ano yung pure, kung ano yung kaibig-ibig, at kung ano yung mabuti. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kahit na anong karumihan dahil ang design niya sa kanyang nilikha ay para sa kanyang kaluwalhatian. Sinusumpa niya ang lahat ng mga namumuhay ng merong karumihan, pero merong kaligtasan para doon sa mga magsusuko ng kanilang buhay nila sa Kanya. Tayo po manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na meron pong paalala ang inyong pong salita sa amin kung paano kami mamumuhay para po sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, turuan niyo po kami at tulungan niyo kami sa araw-araw na mamuhay po ng meron pong purity sa harapan po ninyo, na kung ano po ang inyo pong disenyo ay siya po naming susundin dahil kayo po ang pinagmula ng lahat ng bagay at kami po ay nararapat na magpasalamat po dito at gawin po ng tama kung ano po ang inyo pong binigay po sa amin. Salamat po, Panginoon, na pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay